Pinagpalang umaga, pinagpalang gabi. Wow! Binigyan tayo ng Diyos ng magandang pagising. At the same time, binigyan tayo ng Panginoon ng ulan. Opo. At ay napaka-ganda dahil pinatay yung alinsangan. O, mainit na nga, maalinsangan pa. Pero salamat sa malakas na ulan kagabi na diniligan na yung mga halaman natin. Kung may mga pananim kayo, talagang yun ang prayer ko. Panginoon, kailangan ng ulan. Tapos at the same time, yung alinsangan, mga minamahal ko, talagang inalis ng Panginoon. Kaya napasalamat po tayo sa araw na ito. Muli sa Diyos na nagsusustain, nagkakaloob ng ating mga pangailangan sa mga maliliit na pamamaraan. Kinakailangan nating ma-appreciate si Lord. At iyan po ay napaka-ganda. Salamat, Panginoon. Muli, this is your abang lingkod dito sa Conception Bible Baptist Church, Pastor Cyril Ganancial, na muli maghahandog ng panalangin at dadalhin ang ating mga tahanan sa paanan ng Diyos. Tunay po na ang katapatan niya sa atin ay talagang nandyan lagi. Nakasaad naman sa salita kasi ng Diyos na it is of the Lord's mercies that we are not dead, we are not consumed, because His compassion fail not. Ang kanyang habag ay hindi nagmamaliw, and His faithfulness every morning. Kaya salamat sa Panginoon na muli tayo po ay makalapit sa Kanya. And of course, blessing na tayo binigyan ng panibagong buhay muli. At we praise the Lord for His goodness and for His favor. And I hope and I pray na lahat ng ating mga pamilya, tahanan ay walang may sakit, malusog ang lahat. Nung nakaraang araw po, nabigyan ako ng pribilehiyo na kami ay makahatid ng tulong sa kapiranggot na biyaya na pinagkaloob ng isang kapatid namin sa pananampalataya. Makahatid kami ng tulong sa mga members namin. At napuntahan ko po bawat pamilya, pinanalangin ko ang bawat pamilya. So far naman ay walang may sakit, lahat malulusog. Kaya talagang biyaya lang by the grace of God only. At isang privilege na naman na aking nakita sa aming gawain na ang Diyos nagbibigay talaga ng supply, nagbibigay talaga ng protection, nagbibigay talaga ng preservation. At katapatan din, kung siya'y matapat sa atin, kumbaga kung anong iyong itinanim, ang aanihin mo. Matapat ang Diyos, kaya kailangan suklian din natin ang katapatan. Ang atin namang Panginoon ay nagagalak at natutuwa sa mga taong matatapat kasi doon po nakabase yung kanyang pagre-reward. God's reward is based on faithfulness. Opo, hindi po ningas gugod, kundi faithfulness. Doon po nakabase ang reward ni Lord. Salamat na muli ngayong umagang ito. Magandang bukang liwayway ulit. Sabado ng umaga. Mamaya may live streaming kami alas 5 ng hapon. At ay pasalamat tayo. Ang topic ko mamaya ay fighting COVID-19. Combating. Kumbaga
paano natin sagupain ang COVID-19. Opo, hindi po yan physical battle, it is a spiritual battle na kung saan ang physical natin ang tinatamaan. Kaya pasalamat tayo sa Diyos na mayroong salita niya. Ang salita ng Diyos, sabi ko nga, it is a newspaper of the world. Yan. Ang salita ng Diyos ay mabuting malita sa buong mundo, hindi lang sa ibang lugar, sa buong mundo. Kasi pag kayo nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Diyos, makikita nyo na ang nangyayari sa mundo natin ay nakasulat. Hindi aksidente ito, kundi nandyan na. Nandyan na. Pinapakita lang ng Panginoon na siya ang may kontrola. Muli, tayo idadako sa salita ng Diyos bago po tayo mananalangin. At aking binabahagi sa inyo yung tao na mayroong makasariling ugali, tao na materialistic ang ugali, mapag-inggitin, dahil nandoon pa tayo sa loving thy neighbor as thyself. At inil na rin natin, napag-aralan na rin natin ang pagiging pang-counter nito. Ang pang-counter nito ay dapat maging mapagbigay. Ang pagiging mapagbigay, sa puso ho yan, wala ho yan sa bulsa. Opo. Bakit? Kung ikaw talaga likas na tao na generous, pag ikay pinagpala, ang isip mo kaagad, tumulong, mamahagi, rather than isarilinin. Salamat sa Diyos na mayroon tayong mga salita niya. Pero kahapon, aking binahagi sa inyo na itong taong itong successful sa pananaw ng mundo, dahil nga sobrang yaman, sobrang galing, pero sinabihan ng Diyos, mangmang, you are a foolish person. Why foolish? Because mayroon pong mga prinsipyong hindi niya na-gets. You can be a person who is really, when it comes sa wisdom, wise, or sa pananaw, sa wisdom, sa dunong ng mundo, number 1 ka dyan. Magamit mo yan para magtagumpay, para yumaman. Opo. Pero hindi po ibig sabihin, marunong ka na sa pananaw ng Diyos. Ano ang dahilan? Bakit sinabihan siya ng Panginoon mangmang? Number 1, nasa ugali kasi. He never remembered God in his success. And he was never grateful and thankful to the Lord. Isa yan. Sa masamang ugali. Bakit? Hindi ka kakamal ng anumang yaman mayroon ka kung hindi pinahintulot ng Diyos na mapasayo. Bakit? Sabi ng Bible, tayo'y pumunta sa lupang ito. Pinanganak tayo na wala tayong dala. Hubad tayo. At tandaan nyo, aalis ka rin sa lupang ito na hubad din. Di mo madadala yung kayamanan mo. Ano mong naka-accumulate mo dito sa lupa? So, it's good to enjoy life. Pero, only enjoyment in life dapat base sa standard ni God. Ang sabi niya sa sarili niya, sige, magpakasaya ka. Mayroon ka ng yaman for many, many years. So sabi ng Panginoon, mangmang, bakit? Di mo naintindihan na ang buhay mo ay pansamantala lang dito sa lupa. Ngayong gabi, sabi ng Panginoon, mamamatay ka. Yan po ang basahin kong versikulo. Sabi ng Panginoon sa taong ito, but God said unto him, Luke 12:20, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou provided? Lahat ng kanyang provide sa sarili niya, mapapunta ito hindi sa kanya. Of course, sa mga tagapagmana niya.
Pero sabi ko nga sa inyo, pag ang puno ay makasarili, pag ang puno ay greedy, sigurado ang mga tagapagmana niya, ganun din ang maging ugali. Tapos 21, sabi niya, so is he. Ganun din naman siya that layeth up treasure for himself. Ayun. And is not rich toward God. Mayroon palang tao na mayaman dito sa lupa, pero pulubi sa pananaw ng Diyos. You know, layeth up treasure for himself. Kaya tinawag siyang fool. Number one, because he secure earthly possessions, but fail to secure eternal salvation. Nadil na po natin yan. Ginugol niya ang lahat sa kanyang panahon para i-secure ang lahat ng yamang kaya niya ma-secure. Kaya nakasulat po, Mark chapter 8 verse 36. Nakasulat for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong pakikinabangin ng isang tao? Nakamtan niya na lahat ng yaman, sobra-sobra, pero napahamak naman ang kanyang kaluluwa. Bakit po? Masyado siyang abala sa pag-secure ng kanyang earthly na buhay. Kaya nagpakayaman siya. Pero ang kanyang failure, hindi niya nabalanse. Hindi niya napaghandaan, hindi niya abalahan ang kanyang security sa kabilang buhay na magpawalang hanggan. At ito ang pinakakulang ng maraming tao. Sabi nga sa verse 37 ng Mark chapter 8, or what shall a man give in exchange for his soul? Alam natin na ang buhay dito sa lupa, gaano man kahaba ito ay may katapusan. Temporary life ang physical life. Kaya pag wala kang nagawa para sa Diyos na siyang nagbigay sa iyo ng buhay, sayang. Ako po pwedeng magpakayaman kung yaman ang pag-uusapan. Mayroon naman kaming lupa sa Bisaya, iniwan namin. Nung ako'y nagpapastor dito sa Concepcion, that was 2024. Oo. 2004. Mga 2005 something. Pinuntahan po ako dito. Nagkaroon ng problema itong simbahang ito. Marami sa mga membro kong umalis. Parang hirap na hirap kami. Nagkasakit si misis ko. 50-50 sa hospital. Tapos may pumunta ditong tao. Galing ng Hawaii. Kinakausap ako, Pastor, pumayag ka na. Dadalhin ko ang pamilya mo sa Hawaii. Pastoran mo kami doon. I have deacon siya sa Hawaii. Sabi niya, walang problema, Pastor. Pag pumayag ka ngayon, lahat ng pamasahin nyo, lahat ng needs, kami na ang bahala, kami na ang magpa-process, kami na ang susulat sa embassy. Pag pumayag ka, Pastor, dadalhin ko namin ang buong pamilya mo, kami na ang gagastos papuntang Hawaii, at pastoran mo lang kami. 250 ang membership doon. Ako po yung head deacons. Naghahanap ako ng pastor na magpapastor sa amin. Rekomendado ka ng aking uncle na doktor. Please, pumayag ka. Nawala kayo, tinanggihan ko.
Kasi hindi ko ako panatag, mga minamahal kong iiwanan itong simbahang ito na kawawa. Pero mo yung offer sa akin matindi, 5,000 US every month. I have my own house. I have my own car. Ang aking mga pamilya, sabi nila, papaaralin hanggang sa makatapos ng college. The church will sustain it, basta pumayag lang ako. Hindi ako pumayag. Talagang ang kaibigan kong doktor, sabi niya sa akin, bakit ganun siya, ganun? You need to kawawa itong simbahan mo. Iwanan mo lang yan sa assistant pastor mo. Padalhan mo siya ng 1,000 US every month. Buhay na yan. Bakit di ka pumayag? Sabi ko sa kanya, alam mo to, kung security ng family ang aking hinahanap, kung pwede. Kaso lang do, ang panawagan ng Diyos ay hindi po security of the family. Hindi po material na bagay ang panawagan eh. Hindi ho ako tinawag sa Hawaii do, tinawag ho ako dito sa Conception Bible Baptist Church. Kung iudyok sa akin ng Panginoon ang aalis po, pwede po. Pero sa by this time ng aming simbahan ay daw, hindi ko po pwedeng iiwanan to. Kaya discourage yung kaibigan kong doktor. Umalis papuntang Amerika. Oo. Nag 3 months doon sa Amerika, sa kanyang disheartened sa akin. Sabi, gusto kitang tulungan. Ayaw mo. Opo. After 3 months, dumating. Tinawag na naman uli ako at saka si misis ko. Pumunta kami Ordaneta. Tapos ang daming padala, ang daming mga pasalubong, ganyan. Tapos, ito, ganun siya, ayaw mo ng Hawaii, uuperan kita uli. Ano to? Washington DC. 250 ang membership. Ito, half American, half Filipino. The same offer. Katulad ng offer sa Hawaii. Pumayag ka lang ngayon, tatawag ako. Bakit do? Ano yung sitwasyon? Ako ang hinahangad nilang magpastor doon. Ayaw ko. Kaya magre-recommenda na lang ako. Ikaw ang nire-recommenda ko. Pumayag ka na. Second offer na to. Alam mo ba na marami na akong pinapuntang US na tao. Maganda ang mga gawain nila dito sa grupo namin. Alam mo ba, pag ito i-offer ko sa mga grupo namin na magagandang gawain, sililipat ka agad, sisibat ka agad doon. Sa napakagandang offer. Ang sagot ko, ganun pa rin. Ang sagot ko, ganun pa rin. Pasensya ka na, hindi ako tinawag sa Amerika. Tinawag ako sa Conception Bible Baptist Church. Kung security of the family, yeah, pwede. Pero hindi ako. After sa security of the family, after po ako sa calling ng Diyos. At ang felt lead sa akin ng Panginoon in my heart, dito ako sa Conception at dito na ako mamamatay. O talagang discourage yung kaibigan kong doktor. Pero sabi ko, Dok, pasensya ka na. Opo. Pero yun ang pasya ko. Material na bagay, kaya sabi ko sa mga membro ko dito, hindi ako naghahangad ng marangyang buhay. Ang hangad ko maglingkod sa Diyos at maalagaan kayo. At kailanman, inilibing ko na ang aking buhay sa gawain ito, ang puso ko at ang pamilya ko. Bakit po? Kung hahanapin mo material na bagay lang, ay naku. Pag yan ang basihan, mababaw klaseng paglilingkod ang gagawin mo. After 10 years ho, muling tumawag yung kaibigan kong itong doktor.
He is now nasa 90 years old na, hindi na pumupunta sa Amerika dahil mayroon na siyang tawag ito, high sugar. After 10 years, tumawag sa akin, Ganancial, pwede bang pumunta ako sa simbahan mo? Sabi ko, sige daw, pumunta ka. Pumunta. You want to speak? No. I just want to sit down. So, umupo lang po siya sa service namin. Tapos sabi ko, Dok, bago ka umalis, kakain muna tayo sa labas. Kumain po kami sa labas. Pero itong binatawan niyang salita, sabi niya sa akin, you know what? Tama ang desisyon mo. Hindi ka sumama sa akin. Kasi you could not build this kind of church right now with all the people that are loving you so much kung sumama ka sa akin. Hindi ka nagre-receive ng support sa labas, but your people are supporting your ministry, and your ministry are supporting others. We are supporting local missionaries. We're supporting foreign missionaries. Bakit po? Because ang Diyos ang nagpo-provide. Ang Diyos ang source of everything. Kaya yun sabi niya sa akin, congratulations. Mas maganda ang na-build mo. At yan ay legacy na iyong bibitawan. Iiwanan sa mga anak mo, sa next generation mo. That is a life worth investing. Tapos, sabi niya, I have another offer. Sana sa pangatlong offer ko ito, huwag mo na akong tanggihan. You deserve this. For 36, 35 years in the ministry, you deserve this. Ano yung Dok? Pwede ba ipapasa ko sa iyo ang doctorate degree? Bibigyan kita ng honoris causa. Alam mo ba, Ganancial, ang aking school, even yung mga Amerikano nagpa-doctorate, tagmamasteral. O bibigyan kita because you deserve so well according to the ministry that you have. Alam mo ba na ang honoris causa ay hindi sa pag-aaral, hindi ka naman nahuhuli. Alam mo ba na ang honoris causa, hindi ito binibigay sa taong walang magandang reputasyon, walang na-accomplish. Ganun ba yun? Sige na, for the last chance. Kaya binigay niya po sa akin. Bibigyan kita ng degree, not only degree, you will be makasama ka sa lahat ng mga, total mga nagsispeak ka naman sa ibang bansa. Isasama kita sa mga theologian, international, tandaan mo, Ganancial, ang iyong ibibigay kong doctorate sa iyo is international, hindi lang yan local. Because pipirma ako dyan bilang international theologian. Kaya alam nyo, mga minamahal, kahit hindi mo hangarin kahit ayaw mo pag ibibigay ni Lord, ibibigay niya talaga. Ganun kabait ang Panginoon. May mga tao sabi, pag nagpastor ka, mangmang ka, laki-laki ng oportunidad mo, dapat na ganito ka, para yumaman ka. There are people who are wealthy in this earth, but they are poor in the sight of God. Katulad ng taong ito. Kaya sabi niya, pag ikaw mag-lay up treasure ka lang sa sarili mo, you are not rich. Is not rich toward God. Okay? Tawag pa ng Diyos fool. Bakit fool? He secured earthly possessions, but he failed to secure his eternal salvation. Pangalawa, invested his wealth to himself. Nakasulat physically. Invested his wealth
on this earth, but fail to invest on eternal. Mayroong kasabihan, he is no fool to give what he cannot keep and to gain what he cannot lose. Hindi daw mangmang ang isang tao, ipapagkaloob niya ang isang bagay na hindi niya man, hindi magpawalang hanggan. Ipagkakaloob niya para ano? Para makamtan niya yung bagay na hindi kailanman mawawala na. And that is investing for eternity. Nakasulat sa Bible yan huwag kayong mag-invest ng inyong yaman dito sa lupa na kung saan bukas siguro ididil natin yan. Pero napakalungkot na maraming tao na akala nila kasi ang buhay hanggang ganun lang, hanggang dito lang sa lupa. Pag namatay, tapos na. Hindi ho. Pag magbasa kayo ng Bible, may second life. At yun ang masarap na paghandaan. Parang katulad ng kwento ko dyan sa patay kahapon. Na kung saan may isang tao, hari, na malapit ng mamatay. Illustration po yan. Dyan nang nag-preach ako dyan kahapon sa patay. Ang isang hari, tinawag niya yung kanyang piyaso. Oy, maghanap ka ng mas bubukay sa'yo kasi ang hari, tuwang-tuwan. Marapit na akong mamatay. Gusto kong malaman kung may mas bubu pa kay sa'yo. So sa madalit sabi, ang payaso naman, binigyan ng payabi niya, ibigay mo itong court jester ko sa kanya. Yung scepter ko. So, umikot ng umikot, inabot ng linggo, inabot ng buwan, inabot ng taon. Ang pag-iikot ng payaso, interviewing every person na alam niyang mas bubukay sa kanya, pero hindi siya talaga kumbinsin. Hanggang dumating na araw na lang ang bibilangin, mamamatay na yung hari. So, tinawag yung payaso. Patawag mo yung payaso. Nasaan na? Bakit hindi pa numarating? Pagkadating ng payaso sa harapan ng hari, bakit mahal na hari? May nahanap ka na bang tao na mas bubukay sa'yo? Sabi ng payaso, parang may nakumbinsi na ako sana, pero hindi ko pa rin ako persuaded totally na mas bubukay sa akin yun. Tinatanong mo ba? Oo, tinanong ko lahat. May mga tanong akong guidelines ganyan para malaman ko kung sila ay mas bubukay sa akin. Pero wala pa, mahal na hari Kaya sana hindi na. Sabi ng hari, kinakailangan makahanap ka bago ako papanaw. Sabi ng payaso sa hari, kailan ka ba papanaw, mahal na hari? Di ko alam kung kailan. Pero pakiramdam ko malapit na. Okay. Tapos sabi ng payaso, mahal na hari, saan ka pupunta kung papanaw ka? Sabi ng hari, di ko rin alam kung saan ako pupunta. Mahal na hari, pag ikay ba'y pupunta doon sa pupuntahan mo, hari ka pa o hindi na? Hindi ko alam. Sabi ng payaso, mahal na hari, mayaman ka ba pag pumunta ka doon sa pupuntahan mo? Sabi ng hari, hindi ko rin alam. Mahal na hari, binabalik ko na sa iyo ang iyong scepter, ang iyong setro. Bakit mo ibibigay sa akin? Kasi sabi ko sa iyo, ibigay mo ito sa mas bubu pa kay sa iyo. Sabi ng payaso, mahal na hari, ikaw po, kaya ko binibigay sa iyo kasi ikaw po yung taong mas bubu kay sa akin. Dahil sa mga tanong kong iyan, naalaman ko na ikaw ang hari na mas bubu ka pa sa akin. Kasi lahat ng tanong ko ay hindi mo alam ang sagot. Lagi ka na lang, di mo alam. So, ako po'y naniniwala ng payaso na yun. Alam niya, pag siya, tanungin mo, pag saan ka, pag ikay namatay, saan ka punta? Alam ko. Alam niya. Bakit po? Ang payasong yun ay ligtas ayon sa salita ng Diyos. He knows. He knows. At yun po ang wise na tao. Ang wise na tao, hindi lang sa preparado mamuhay dito sa lupa.
preparado din siya na pag ang kamatayan darating, sigurado siya, langit siya. Yan po. Kaya, itong taong ito ay unwise, foolish. He was rich on this earth, but very poor in the sight of God. In the sight of heaven, he is a poor person. Okay? At ito po, huli na ito. When he died, he lost his soul, he lost his wealth. May isang taong nagsabi, for to me to live is Christ, and to die is gain. Sino yun? That is Apostle Paul. Pero itong taong ito, nung siya po namatay, he lost his soul. Lugi, talo. He lost his wealth. Di niya naman nadala eh. Tomorrow, I will be sharing to you who is a wise person. Yan po. Aaralin natin bukas. Pero we should not be a person who is foolish in the sight of God. Bakit po? We may have all the doctorate and all the sheepskin diplomas. Pero pag wala tayo sa guideline sa salita ng Diyos ang mga buhay natin, we will be a foolish person. Kaya ako po'y nagpapasalamat na alam ko yung aking priority. Kaya sabi ko sa mga membro, tingnan nyo ang aking sinacrifice. Maipapakita ko sa inyo na ako yung tao na hindi ako after sa material na bagay. Kung ano lang dyan, okay na. Sabi nga, ang contentment sa Bible just having food and raiment. Let us be content therewith. Mayroon ka lang damit, mayroon ka lang pagkain, salamat na sa Diyos. It's all the blessing na. So huwag niyong kakaligtaan yan. Hindi masamang yumaman, pero huwag magiging makasarili pag pinayaman ka. Hindi po masama na magkamal ng salapi sa tamang paraan, sa tamang paraan. Pero huwag ka sana mag-invest lang dito sa lupa. Dahil pag mag-invest ka dito sa lupa, iiwanan mo lahat ng investment mo. Ako po, kaya tumanggi. In fact, hindi lang yan ang offer sa akin eh. Offer sa akin, I can work as a US Navy. Maraming oportunidad na ganyan. Pero sabi ko hindi. Nagtatrabaho ako sa loob ng base. Yard boy akong ganyan. Inoperan ako ng isang colonel. Dahil tuwang-tuwa sa akin. Can you be my yard boy in the States? Sabi ko sa kanya, I never desire to go to the States. My desire, kaya ako nagtatrabaho sa inyo because ako po ay working student. Hindi ko ako taga rito. Visayas po ako. Ako nagtatrabaho because I am a working student in Bible College. Kailangan kong matapos ang aking Bible School. Magpapastor ko ako. Hindi ko alam kung saan. Pero thank you po sa inyong hangarin. Pero ako po'y magpapastor. Kaya po, nagtatrabaho ako para matapos ko ang pag-aaral ko sa Bible School. Kaya, yun ang kakainisan ko. Sa ministry, may laging nagsasabi, at matutuo po naman po yan. May mga pastor na mukhang pera talaga. Marami ho akong alam. Pero hindi ko pananagutan sila. May mga spiritual leaders na ang concern ay material things lang. Pero material things will just follow only kung basta't ang focus mo talaga Panginoon lang. At alam mo sa puso mo that you have that pure heart because ang Diyos ang tumitingin sa puso.
hindi sa salita lang. Pasalamat ako sa Panginoon. Dito ako dinala ng Panginoon sa lugar na ito. And I made a commitment to the Lord na dito na rin ako babawian ng buhay. Dahil ako'y nagpapasalamat that God has given us people also that love us so much. Hindi ko kabisaya. Mga pure Kapampangan. Kaya sabi ko sa kanila, pag uwi ko ng Bisaya ganyan, pag magbabakasyon, sila din ho ang nagpababakasyon sa akin. Lagi kong sinasabi, gusto kong umuwi na. 1 week, 2 weeks na sa Visayas ako, gusto kong bumalik na. Saan? Sa Concepcion. Bakit? Yun ang bahay ko doon eh. Doon ako eh. Hindi, Bisaya ka. No, sabi ko. I may have a Visayan blood, but my heart is Kapampangan. At yan ang buhay ko. I may be poor in the sight of men, but I want to make sure that I will become rich. I will be rich in the sight of God. Kaya mga minamahal ko, yung mga tao lang na nakaintindi ng salita ng Diyos at namumuhay sa salita ng Diyos, ay mga taong hindi nyo kayang bilhin ng pera. Totoo yan. I agree with that. Mga tao na hindi nakabase ang kanilang ginagawa sa material na bagay, kundi sa totoong compassion ni God na nandyan sa kanilang puso. Na when they do something, they do not expect anything in return, but there will be return. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na may salita niya na kung saan doon napalalalim ang ating pananaw at prinsipyo sa buhay. Let us be a wise person. Tomorrow, ididil ko sa inyo, what is a wise person in the sight of God? Tomorrow is Sunday. At salamat po na muli na idil natin what is a foolish person. A foolish person has security on this earth with his possessions, but failed to secure his salvation for eternity. Instead, investing in heaven, ang lahat ng investment niya dito sa lupa. Okay? Instead na mag-invest for eternity, ang investment niya ay temporal. Very rich on earth, but very poor in heaven. Ang last ay, he lost when he died. He lost his soul and he lost his wealth. Manalangin po tayo. Heavenly Father, Lord, once again, thank you for the opportunity and the privilege of all the blessings you bestowed upon us. Thank you for the rain. Thank you for ngayon ay ang alinsangan ay naalis. Lord, certainly it is a blessing. Thank you for the good life, for the good health that you have given upon us today. Thank you, Lord, for your provision. Thank you, Lord, for your security. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, Lord, for your preservation. Muli, hinihiling namin yan na inyong gagawin sa aming mga tahanan dito sa Little Baguio. Magsimula sa Ganancial family, pamilya ko at pamilya ni Brother Paul. Balinas family, Panginoon, na dito sa compound. Yung aming mga kapitbahay, Henson family, dito sa tabi. Magkalas family, Panginoon. Tapnyo family, Tiki family, Canlas family dito sa harap. De Jesus family,
Vergara family, Panginoon. Abena family, Amorao family, Gomez family, Gonzales family. Lahat ng mga pamilyang ito, Panginoon, aking uling nilalapit sa inyo. Na kung paano ka matapat sa amin sa mga nakalipas na araw, na ginawad nyo ang inyong pagpapala, ginawad ninyo ang inyong protection, ginawad ninyo ang inyong preservation, binigay ninyo ang kalusugan ng aming pangangatawan. Hiniling namin na yan din ang inyong gagawin sa araw na ito. Continually, O Diyos, we pray na kami ay ilayo nyo sa anumang mga sakit, lalong-lalo na sa COVID-19 na ito. Na ang aming mga pamilya ay ma-preserve with your supernatural protection and with your powerful hand, na kung saan siyang bumabakod at bumabalot sa aming lahat. Sinasama ko ang Mercado family, Castro, Masiklat, Santos, Sampang family, Buko family, Towa family, Sikat, Gomez, Canyo family, mga Nereson family, no Panginoon, Pineda family, Mac and May family, Season family, Ching family, Guevara family, Paras, Kayanan, and Liwanag family. Iba't ibang pamilya, O Diyos, aking iniisa-isa sa inyo. Dahil hiling ko na ang inyong kamay pumatong sa bawat pamilya at tahanan muli sa umagang ito. Kasama ang Neredon family, Istasio, Baron, Galang, Mungkal at Manyo family, Torla, Di Guzman, Bernardi family, and all the families that are residing dito po sa aming Little Baguio. Panginoong Diyos, ang proteksyon wala sa amin. O hindi kami gumawa ng sarili naming mga precautionary measures. Pero ang totoong proteksyon upang hindi kami mahawaan at ma-infect, Panginoon, ay nasa kamay ninyo. Huwag niyo pong pahintulutan na ito'y mangyari sa mga residente rito. Of course, Panginoon, dito din sa mga kapitbahay namin, ang Oliran Town, ang Green Village, at lahat po, ang aming bayan. O Diyos, patuloy, salamat po, na right now, ang aming bayan ay COVID-free. Dalangin namin, Panginoon, wag na po sanang may mahawaan pa. Dahil ang bawat isa ay nagiging maingat, ang bawat isa ay nagiging cautious. Panginoon, hiniling namin na nawa wala na po, even may mga swab testing o may mga rapid testing pa. Dalangin ko po na sana wala nang magiging positive. At tuloy-tuloy makalaya ang aming bayan, ang aming probensya. Makalaya, Panginoon, ang madeklarang we are free. Malifted up, Panginoon, ang quarantine na hinahangad mo namin. Malifted up ang lockdown sa amin. Alam namin, O Diyos, na hindi kami pwedeng magmadali. But we beg you na yan po ang inyong pagprotekta sa amin para po madali kaming maka-alpas. Dadalangin namin ang aming mga government officials, which is our frontliners, are doing their job or doing their responsibilities na napakahirap dahil ang daming pula, ang daming
questions. O Diyos, tulungan po ninyo matapos po nila at matrabaho nila ang kanilang trabaho. Magawa nila yung mga clean record na walang duda. Kahit na pinakamagaling ng mayor, katulad ng mayor ng Gapan, si Mayor Eming na hinahangaan ng lahat, ang dami pa rin pula, ang dami pa rin question. Nakakalungkot, nakakadiskurahe, pero maraming salamat po ng aming mga frontliners na mga government officials porsigido na trabahuin at ipagkaloob ang higit pa sa kanilang magagawa at sa kanilang kaya. Kaya God, protektahan niyo po sila. Ingatan niyo po sila. Ako'y naniniwala marami pong nananalangin sa kanila na magampanan nila ang kailang tungkulin kaysa mga taong reklamo ng reklamo. Tulungan niyo rin yung mga nagrereklamo na makita nila kung saan banda. Kung sila may magreklamo, ay mahinahon sila. Kausapin nila ang kanilang tamang punong bayan, ang kanilang punong baryo, mga tao, to just hear their heart. Kung mayroon man talagang hindi makatarungang nangyari sa kanila. But Lord, both sides can work out well. Kaya kiniklaim namin na ito'y inyong gagawin. Pangunahan po ninyo ang aming mga frontliners, yung mga nagbabantay, yung mga kapulisan, kasundaluhan na nagsisita for the sake na masigurado, Panginoon, na ang mga pumupunta ay sumunod talaga sa protocol. Tulungan po ninyo na magampanan din po nila ng tungkulin. Although sa hirap, Panginoon, sa init ng araw, sa sobrang alinsangan, hindi madali. Because naranasan ko munang sobrang init. Napakahirap ng sitwasyon nila. Pero sinisikap nila na mabigyan ng magandang pabor ang lahat ng mga recipient, Panginoon. Ingatan nyo na huwag silang magkasakit. Most of all, dinadalangin ko sa inyo at dinudulog ang aming national leadership, ang aming presidente, Tatay Digong, Lenny, at lahat po ng mga congressman, lahat po ng mga senador, na mga nagtatrabaho at tumutulong. Patuloy pa rin ninyong ingatan. Yung aming mga senior citizen at mga batang, mga anak, Panginoon, protektahan niyo po mula sa pandemic na ito. At Lord, ang aming mga frontliners in the front line, none other than our doctors and nurses. Patuloy naming hinihiling na pangunahan po ninyo na sila'y magkaroon ng lakas, tibay, na sila po ay hindi mahawaan ng sakit. Si Dr. Victor Ticat, si Panginoon sa US. Si Dr. Ellen Grace Balinas, ang aming pamangkin na nandiyan naka-duty sa San Lazaro Hospital sa Manila. Protektahan niyo pa rin silang lahat na mga nagtatrabaho, doctors and nurses, O God. Most of all, ang mga may sakit. Tulungan ninyo na marami ang makarecover sa mga nahawaan rather than will become casualties. O Diyos, kayo po ang nagpipreserve ng buhay, so kami po'y lalapit sa inyo at hihingi ng divine preservation para sa aming mga frontliners na doctors and nurses. Salamat din ho sa progress sa mga doctor and nurses na kung saan nag-a-attend sa aking kapatid na kailanman hindi mapuntahan ng kanyang asawa, hindi din ho namin mapuntahan.
Salamat po Diyos sa mga doctors and nurses na ito na kumikilos at tumutulong sa Kanya. Most of all, O God, salamat po sa progress. Hinihiling namin na sooner maalis na sa Kanya yung tube, yung ventilator. Salamat Panginoon sa progreso. Sana Panginoon ang kanilang pag-clean up sa kanyang lungs to make it sure bago alisin ang ventilator na ito ay lahat ng infections, lahat po ng viruses inside her body would be destroyed by your helping hand, by your guiding hand. O Diyos, ipinapaubaya namin sa inyo ang lahat. Dahil you are the expert of our impossibilities. What we can do is to just believe. What we can do is just to pray by faith. At Panginoon, patuloy na ibigay ninyo ang full improvement. If it would not be today na ang kanyang ventilator ay maalis, Lord, I pray, maybe tomorrow, Sunday, or Monday, maalis na po siya sa ventilator. At siya po ay continually could be able to recover well. Yanalangin ko din si Joshua. Salamat sa kalusugan pinagkaloob niyo sa kanya. And his desire to donate her plasma sa aking kapatid. Panginoon, tulungan niyo po na ito'y mapacilitate. At lahat ma-declared na they are already negative. Kiniklaim ko po na ito'y inyong gagawin dahil kami ay magtitiwala lang sa iyo. Salamat po sa mga kapatid ko na totally we are united together in prayer. I-bless niyo continually, Panginoon. And help us to learn our lesson through this situation. Because kami naniniwala, Panginoon, sa bawat sitwasyon na kung saan pinadaan niyo kami, ang aming immediate family, mayroon kang lesson na tinuturo upang kami ay lalo pang magiging masikap, maging maalab, maging mainit, na ibigay ang tudong paglilingkod pa, higit pa kaysa dati. Lord, kung kami man ay gumagapang by this time, because of this situation, Lord, wala kaming pakialam kung gaano katagal at gaano kasakit namin mararamdaman ito. Ang hiling lang namin, huwag ninyong kukunin. Huwag nyo kaming itindig hanggat hindi kami natututo. At Panginoon, hiling ko po na pag kami itindig mo ulit, the Ganancial family will never be the same again. Because itinaas nyo sa another antas na level ang aming relasyon, ang aming sweetness and closeness. Itinaas mo sa another level ang tatag ng aming pagtitiwala sa inyo. At itinaas mo, Panginoon, sa another level ang burning heart desire namin na tuloy kaming maglingkod sa inyo in spite of whatever will happen. We claim all of this na inyong gagawin. For this all I pray in Jesus' name. Amen and amen. Muli, maraming salamat po. At hanggang bukas. Kung mayroon kayong mga concern, andito ang aking telephone number. You can get it, write it. Text nyo lang po dito sa mga number na ito.
Son number ko 0922 830 2701. 0922 830 2701. Ang globe number ko 0916 712 8364. 0916 712 8364. Kung mayroon kayong gustong ipag-pray ko, i-text nyo lang po at ako po'y dadalhin ko sa panalangin yan. Yan po ay aking trabaho. Libre ho yan. Walang bayad yan. At malugod ko pong gagawin yan. Ilalagay ko po sa aking mga prayer request yan. Because we have daily in the Lord. At kung mabigat-bigat, ite-text ko lang po sa mga membro ko sa simbahang ito. At lahat po yan, mananalangin para sa pangangailangan yan. Maraming salamat po. Hanggang bukas muli. Thank you.